tapos kukuliktahan pa. Magandang gabi po mga kaibigan natin at dito naman tayo sa ating pinag-usapan ang katotohanan dito sa programa ni Dr. Toto, Engineer Toto Bunyog Kausing. Ang ating pag-usapan po ay number 1, isa lang no para hindi magulo. Ang pag-usapan natin po ay patungkol pa rin dun kay the star of the moment. Walang iba kundi si Jovi Espinido. Siyempre, sabihin din natin kung anong sagot ni Bato de la Rosa. Pero ang mangyari nito, dito makikita na sinabi din talaga ni Jovi Espinido na ang pinakamalaking sindikato sa buong Pilipinas ay walang iba kundi ang PNP. The biggest crime group, PNP. Bakit naman gano'n? May katwiran ba yan? Kung ayon sa kwento sa pagbabasihan sa kanyang mga naranasan, pwedeng-pwede. Kasi isa sa mga istorya na nangyayari na magsasabi ka na bakit ang mga pulis ang tinutulok, actually, yung paulit-ulit na tanong sa kanya, ay tinutukoy niya mga opisyal, mga tao na bumubuo sa PNP. Hindi niya sinasabi na PNP mismo. Pero tinawag niya lamang na PNP ang pinaka-biggest crime group. Pero nagtutukoy siya sa mga tao sa PNP. Yan ang sinasabi niya. So ngayon, ang number 1 talaga na dahilan dito, sa totoo lang, kung ako tanungin mo, yung sweldo na binigay ni Duterte ay maliit pa yun. At ano kaya kung bigyan natin ng sweldo kalahating milyon mula PO1? Tapos, 1 strike rule. May kaso, tanggal kagad. Ganun gagawin natin. Di ba? Si Espinido na rin mismo nagsabi. Sabi niya, ang solusyon ng galing na sa pulis. Kasi tinanong siya tinanong siya ni Richard Gomez. Siyempre, pareho silang taga Leyte. Sabi ni Richard Gomez sa kanya, ano ba ang na-recommenda mo, Colonel Espinido, na para magkaroon ng solusyon itong problema natin sa Leyte na droga? Sabi ni, yung tanong ni Kan, believe naman ako sa tanong ni Richard Gomez, bakit po? Kasi, tandaan mo nung sa Albuera Leyte, naka-assign si Espinido, ay binanggit pa ni Espinido, ni-report niya na si Richard Gomez ang isa sa mga politiko na gusto magpapatay sa kanya. Kinasuhan pa nga siya ni Richard Gomez ng libel. Pero kanina, malumanay ang nila. Kumbaga, sport game dito sportsmanship. Mayroong sportsmanship si Richard Gomez. At tinanong niya na maayos si Espinido. Tinitingnan niya pagtanong na wala siyang galit sa taong ito. So, yan ang tanong niya na sinabihan siya ni Kwan. At sa kahaba-haba ng tanong ni Richard Gomez, ano bang solusyon? Ang speaker ng House of Representatives, isa sa pinakamataas na opisyal ng bayan, ay taga Leyte. Ikaw, taga Leyte. Ako, galing sa Leyte. Sinabi mo, ang pinakamalaking problema, isa sa lugar na may pinakamalaking problema sa droga, ay ang Leyte. Anong gagawin natin sa Leyte para tanggal na yung problema natin sa droga? Isa lang sagot ni Jovi. Sabi niya, pulis lang po ang solusyon yan. Pag kami mga pulis po, hindi kami makikipagkutsaba sa politiko, ubos po yan lahat. Pag ang pulis po hindi tumanggap ng pera, ubos po lahat yan. Ibig niya sabihin, kapag malinis po ang pulis na ilalagay mo sa isang lugar, ay mawawala ang lahat ng criminality. Yun ang theory ni Mr. Espinido. So, sa kanyang karanasan, nung siya ay naging PNP chief, sinabi niya, somehow nagiging matagumpay din siya sa kanyang mga assignment na pinuntahan niya. Matagumpay sapagkat nagiging drug-free tsaka illegal-free. Hindi lang sugal, hindi lang drugs, kundi pati sugal, lahat ng klaseng illegal.
magiging free ang isang lugar kapag dedikado ang mga pulis. So ngayon, ibig sabihin, iisa lang ang dahilan. So tama rin na sinasabi niya that the biggest crime group sa Pilipinas ay ang ang PNP. So may rason 'yun na pwede mo sabihin iyon ay makikita mo sapagkat kung maayos ang PNP, walang krimen. So if there's PNP ang nangyari sa kanya isang araw, if there is if there is no PNP, there is criminal. Parang ganun nangyari. May criminal kung may PNP. Yan ang nangyari sa kanya. So, yun po ang katwiran niya. Pero bago natin pag-usapan yan, nais ko muna bisitahin itong mga tinutulungan ko ng mga bata doon sa Pasay. Na hanggang ngayon po ay dapat pa rin natin silang tulungan. So, ipakita ko lang mga litrato kung kumusta na kaya sila ngayon. Sila po ay andun pa rin at namumroblema pa rin sa kanilang mga hanap buhay o buhay-buhay diyan. Okay? O umpisa natin dito siguro sa kwan. O siguro nakita naman ninyo, no? Ayan yung mga batang Pasay ngayon. Ayan, pero ang alam ko, mas maganda dito. So anyway, yan naman kita ninyo ngayon. Yan po sila, no? Ang iba, ipapakita ko sa inyo. Ayan, ang mga bata, no? Masdan mo ang mga bata. So siguro mas maganda nito is ano natin. Ilipat natin para mas malaki. Makita nyo, ma-appreciate nyo yung itsura kapag malaki. Kasi ang problema ko rito, hanggang sa ngayon ay wala pong umaasikaso sa kanila. Ayan. Kita mo, may munting paraiso sila. Andyan ang tatay nila. Wala silang mga damit. Tatay nila, may nanay nila nakaupo sa Roas Boulevard dyan. Pero ito yung dalawang anak niya, nakahubad. So, ganun po ang pinaka-problema natin dito sa ating bayan. So, kailan kaya magkaroon ng magandang kinabukasan ang mga bata ang mga anak natin? Yan, iangat natin din iba. Ito pa. Yan, pinalaki ko lang, no? Yan, para makita nyo ang mga natutulog. Yan. Yan po sila ngayon, ang mga batang Pasay. Ito pa. Ang cute na mga bata kahit dugyot, no? Yan ang bata talaga. Basta mo mga bata kahit dugyot sila, napaka-cute tingnan. Yeah. Yan, no? Mga malnaris, halata talaga malnaris, to. Pero tinan mo, napaka-cute niya na tingnan. Yan po, masdan mo Amy. Amy de la Cruz, Amy Calixto Rubiano. Maganda at pagmasdan mo, ginawa mo. Ito, medyo kanan dito, nakaantig damdamin dito tingnan. May dalawang bata, parang sanggol pa ang edad. Tingnan mo kung ano nangyari sa kanila. O ito. So, I'm hoping na matapos ko ang mga reklamo nila bukas at may isampa na namin sa Department of Justice. Ayan, tingnan niyo yung mga bata.
Nakikita niyo ba? Hmm, wala ng gatas ata 'yan. So, ano pa, ito pang iba. So, siguro mas klaro ito. Ito mga kuwan dito, makita niyo kung ano sila ngayon, nakikitira sa basta may bubong ng konti kahit hindi bahay. So, ito gusto ko lang makita ninyo lahat habang, ina-upload ko 'no. Makikita nito ibang mga bata medyo matatanda sila ang nagluluto, silang nag, naghihiwa ng kung ano-ano, naglilinis ng dapat iluluto. Kasi mga magulang nila ay umikot pa naghanap pa ng basura na mapupulot at maibebenta. 'To. Ito pa, antayin niyo lang sandali lang. O ito pang ibang mga kabataan, maulan pa naman ngayon. So, ang pinakaproblema ko dahil sa maulan ay hindi yan, remove. Ito. So, yan yung another nakuha na angulo ng bata kanina pinakita ko. Yan, dalawa sila, magkakapatid ata ang sanggol na 'to, dalawa, oh. Sa katabi ng kalsada, nakahiga, naka-diaper, oh, tingnan ninyo anong problema nila. Gano'n po natitiis ni Amy Calixto Rubiano ang mga batang Pasay na tinanggalan niya ng bahay. Tignan mo yung mga kasama niyan, isa may naka-wheelchair pa diyan, oh. Isa na siya natanggalan ng bahay, yung mga naka-wheelchair. Ito pa, 'yan papasok sa school kahit maulan. Oh, papasok si Totoy sa school. Ang pangalan niya Alexis Abrantes. Oh, 'yan ang school, ang inuporme na pangmahirap, ayan. So, nakita ninyo. So, ewan ko ba, hindi ba naantig ang damdamin nito ni Amy Calixto Rubiano? Nag-press pa. O 'yan ang, ayan, ang iba kumakain, mga tatay nila. So, ito pa yung isang bata,
Yan. Kaawaan natin mga bata. Huwag na natin tingnan mga magulang nila. Ayan oh, imbis na umiinom pa ng gatas ito, ano makita mo yung kanin na maliit ko konti, nakabili ng ano, chichiri atang ulam. Grabe naman. Yan po, yan ang mukha ng kahirapan diyan sa Pasay na tinatapakan pa sila. So, ano kaya ang mangyari nito sa ating buhay nito kung ganito na lang lagi? Hmm. So anyway, yan ang may huling litrato lang ako ipapakita sa inyo. Ito pang isa kumakain bago pumunta ng school. Ayan ang kapatid niyan tapos may aso sila. Yan po yung mga mukha ng mga bata, mga paslit diyan sa Pasay. So anyway, ang nais ko lang i-anunsyo sa inyo na sa gawa na namin ifa-finalize ko pa yung napakahabang reklamo ng bawat isang mga bata. So wala kaming pag-asa na mananalo kami kung ikasasampa namin ang kaso diyan sa Office of the City Prosecutor ng Pasay City. Siyempre ang mayor diyan si Amy Calixto, Lacoste Rubiano. So isasampa po namin ito sa Department of Justice. So child abuse po ang lahat ng kasong unahin namin. Dahil nilagay niya sa balag ng alanganin ng mga batang ito na dati may mga bahay, may bubong, ngayon wala na. Ang nangyayari po sa kanila ngayon, sama-sama po silang lahat na namumulot ng basura. Yung iba kasi ng mga matanda nila na wala na ng trabaho dahil nga awol na, hindi na makapag-report sa kanilang mga trabaho. Yung iba sa kanila lang, tatricycle, buti may tricycle pa rin masadahan. May iba kung ano na pang mga nagtitinda, iba dyan sa tabi ng Ross Boulevard. Ang problema po sa pagtitinda nila ay huli sila, kung makita sila, ay tatanggalin sila sa bangkita at kumpiskahin pa mga paninda nila. Yan po yung usual na pangyayari sa kanila. So kumbaga sanay na rin ang tiyan nila sa gutom. Yan po ang ating ano. Yan ang mga bata diyan Pasay. Tapos, ano ba ang kasalanan ni Amy Calixto Rubiano dito na mayor ng Pasay City? Ang kasalanan po niya ay hindi niya sinunod ang batas na Republic Act 7279 na kung tatawagin mo yan, yan ay UDHALO, Urban Development and Housing Act, na nag-uutos na sa sitwasyon na kung saan ay merong iuutos ang mga korte na gigibain na bahay ng mga maralita, ang lahat ng mayor sa buong Pilipinas ay iniuutosan na maghanap kayo ng relokasyon bago nyo po papayagan na gigibain ng korte ang mga bahay nila. Yan po ang utos sa batas. Ang problema, kailangan pa bang i-memorize yan? Mukhang hindi naintindihan ni Amy Calixto Rubiano. So, yan po yung ating nakikita dyan. So, ngayon, kung hindi niya nasunod, makikita po yan sa Section 28, Paragraph C, Subparagraph 8 ng nasabing batas. At kung hindi niya nasunod yan, nakalagay po sa Section 45 ng nasabing batas na ikukulong siya ng hanggang 6 na taon si Amy Amy Calixto. At magbabayad ng 1,000 hanggang 100,000 na damage, damages o pagkakasira ng mga bata. Yan ay sa batas ng housing law. Ngayon, sa batas naman ng child abuse law, ibang kulong naman ito. So, dalawang klaseng kaso isasampa, yung paglabag po sa Republic Act 7279 at saka paglabag sa Republic Act 7610. So, tapos na tayo dyan at kung meron kayo may itutulong, bigyan nyo tutulong para tutuloy ko pagtulong sa kanila. At kahit na ganoon man sila po ay nawalan, may pag-asa pa rin sila na mananalo sa kaso. Kasi may hiwalay na kaso na isasampa nila na kung saan ang mga papel na hawak namin na nakita ko ay magpapatunay na yung titulo ng kumpanya na umaagaw sa kanila at nagpapasdibuli sa kanila ay spurious, walang pinanggalingan. So yan po ang ating may laban dyan. At ang problema ko, ang nakuha naming abogada
ay medyo buntis pa at may sakit, mukhang hindi matutuloy ang hearing sa September 3. So, tutulungan namin ito, hingiin namin ng tawad sa korte na ipagpaliban ang hearing. So anyway, hanggang diyan na muna tayo at mag-usap tayo tungkol sa PNP crime group. Kasi kung wala yung krimen, hindi nangyari mga ito. So okay, pag-usapan natin sa ngayon itong tinatawag na crime group sa PNP. Si Mr. Joby Espinido, kinuwento ko na sa inyo yung kanyang maiksing talambuhay. Ang talambuhay po niya ay, ulitin ko lang sandali, napakaiksi. Siya po ay nagsimula na bilang PO1, hindi pa patrolman nung araw. So PO1 pala, lumalabas sa mga 8 taon siya naging PO1. Walang promote-promote. So patapos ng termino na pagka-presidente ni Ginoong Noynoy Aquino ay nagsimula siya na na-promote siya pagka-tenyente. At mula nung naging tenyente siya, ay tinawag siya ni General Asher Dolena sa Cebu. At pumunta sa Cebu, binigyan siya ng assignment. Ginawa siyang leader sa regional anti-illegal drug dun sa Cebu. At ang kanyang naging performance, alam mo ang performance niya? Nabuwag niya ang isang malaking sindikato ng droga na kalaban ni Kerwin Espinosa sa bandang Visayas. So nung nabuwag niya, nagresulta din sa pagkamatay ng mga leader ng ng crime group. So yan po ang nagiging isa niya sa performance bago pumasok si Duterte. At dahil nabalitaan ni Bato yun, tinawagan siya mismo ni Bato de la Rosa. At nang tinawagan siya, hindi niya rin kilala ng personal si Bato, pero nang tinawagan siya, nagpakilala sa kabilang linya ng telepono na siya si bagong PNP chief na si Bato de la Rosa. At ang sinabi, kinukuha siya kasi nire-recommenda si Joby Espinido ng mayor that time, ng mayor ng mayor ng Albuera Leyte na papalit. So ngayon nung pumalit sa doon, pumasok sa doon, ang mission sa kanya binigay ni Bato, kung sa Bisaya pa, wag tangon mo sila. Wag tangon, ibig sabihin wag tang, Bisayan term na wasakin yung droga. So ngayon, ang ginawa niya, pagdating niya doon, ang assignment na siya anti-illegal drug operator dati. Nang lilipat siya doon, naging hepe siya ng pulis na Albuera. At naging hepe siya, ang mga tauhan niya, mga sarhinto, ay gusto na magre-resign kasi ayaw nila lumaban at ang kilala nila din si Joby Espinido na matapang at hindi sila do kasing tapang ng hepe nila at gusto na magre-resign kasi alam na nila ang babangkain nila ay mga sindikato ni Kerwin Espinosa. That time, mga sindikato ni Kerwin Espinosa, may mga private goons din siya na nakikipaglaban sa mga pulis. So, nangyari, ang ginawa ni Joby Espinido, pinatawag niya ng personal si Mayor Espinosa. At ang tinawag niya ng personal ay sinabihan niya na prangka, gusto ko na hindi tayo magkaputukan dito. Gusto ko na isuko muna sa akin ang lahat ng So, ganun ang usapan. Prangka-prangkahan. Hindi ka nangyari yun. Pero, nauwi yun sa nung nagkaroon silang drug boost sa mansion mismo ni Kerwin Espinosa, nahuli niya. May marami siya nahuli. At minsan, nagresulta ito sa barilan at namatay ang mga bodyguard ni Kerwin Espinosa. At ito ngayon ay nagresulta sa pagkamatay din ni Mayor Rolando Espinosa sa loob ng jail. Kasi wala na siyang kaalam doon kasi si Colonel Marvin Marcos naman ang diskarte doon. So ngayon, at dahil doon, kinasuhan siya ni Kerwin Espinosa. So ang ito naman si Bato, imbis na kakampihan niya si Joby Espinido, sinuspindi niya na 1 buwan. So, nasuspindi at saka nilipat doon sa Osamis. Kung sa lengguwahe ni Joby Espinido, ang kanyang tingin, naintindihan niya ng huli,
matapang ka pala, yun ang sabi sa kanya ni Bato. O kung matapang ka, ilagay kita doon ka na sa Osami City. Ang kalaban mo ron, mga kuratong baliling, tingnan natin ang tigas mo doon. Pero sa depensa ni Bato, sa interview sa kanya ni Cheryl Cusim, ay sinabi ni Bato, hindi ko siya pinabayaan, hindi ko siya sinubo. Nung bago sa lumipat ng sa Osamis, binigyan ko siya ng maraming mahabang mga baril. O gano'n naman ang depensa. In fairness to Bato, sinabi niya. So, ibig sabihin, matotal, natapos yung mission niya sa Osamis na nagresulta ito sa pagkamatay ni Mayor Aldong na tinutukoy na hari ng droga sa Osamis City. At sa mga 16, sila lahat na namatay ron. So, nang pagkatapos noon, nilipat na naman siya mula doon at tumawag pa daw siya kay kay Bato. Si Bato nung panahon na yon ay Director General ng Bilibid. At humingi siya ng tulong kay Bato raw. Ayon kay Bato, Sir, bakit naman ako tatanggalin sa Osamis? Tatanggalin na daw ako ni PNP Chief Oscar Albayalde. So tinawagan daw ni Bato si Albayalde. Sabi niya, Mista, huwag mo na paalisin si Joby dyan. Kasi pinagpaalis mo dyan, babalik na naman niya ng mga kuratong baliling dyan. Ganyan sinabi. Yan depensa ni Bato. Nevertheless, pagkatapos noon, napunta na naman siya sa Bacolod, sa Iloilo. Kumbaga pagdating sa Iloilo, tumakbo na naman yung mayor ng... Akalain mo yung mayor ng Iloilo noon, mayor siya. Nang bumiyahe sa ibang bansa para sana sa kanyang opisyal na function, hindi na bumalik. Akalain mo mayor, hindi na bumalik. Sa takot kay Joby Espinido. So, ngayon, ang nangyari, imbis na bumalik yung mayor ng Iloilo, sumunod sa kanya yung misis niya. Yun si Jed Babilog. So, anyway, 2 buwan na daw sa Iloilo, tinapon na naman siya sa Bacolod kasi nadetermina ni Joby Espinido na ang droga wala sa Iloilo. Doon ang gagaling si Negros. So, nandun naman siya sa Bacolod, sa tinagal-tagal niya, siguro mga 6 na buwan siya doon, ay mga 90 na katao ang nahuli niya. Walang namatay. Sabi niya, yung pinagmamayabang ko. Noong kung saan ako lumipat, ang dami kong tinukang pero kinasuhan at hinihikayat namin na sumuko sa batas at magpaparehab. Tapos mga 90 mahigit ang nakuha niya, ang natukang niya. Ang tukang sa kanya hindi patay. Kundi mahuli, nagsusuko o ano. So pagkatapos, malapit na daw niya matuntun ang ulo ng droga sa Negros. Papunta na daw sa Negros Oriental. Naku, hindi niya lang sinabi, sa tingin ko, kay Tebes na siya papunta. Tingin ko, ma-discovery niya na si Tebes ang gumagawa ng droga diyan sa buong Negros. At pagkatapos noon, nang papalapit na sa Negros Oriental, ay kinuha naman siya. So, binalik naman siya sa nilagay siya naman sa kinasuhan naman siya, ang pinareport siya at sinama siya sa 357. Ano yung 357 na grupo? Yung 357 na group, yung tatawag na 357 na pulis na nasa narco-list. Number 1 pa daw siya. Pagdating sa krami, sama ng loob niya. Sa lahat ng ginawa ko, mamatay-matay na kami, magpakamabuti, maswerte lang, buhay ako. Tapos ganito pa gagawin niyo sa akin. Na ginagawa ko, number 1, tapos mga Malaysian drug link pa daw siya. So, pinakauna pa daw siya tinawag pagdating sa krami na din-drug test. Andun, naka-formation doon ang lahat ng mga tinatawag na Magnum 357, ng mga pulis na 357. Mga pulis, mga opisyal. At isa siya, number 1 siya. At siya kinunan din ng lie detector test. So, ang mga opisyal doon ng pulis na nakikita niya, oh, kasama ka. Kayo ang kinatatakutan namin, ba't nasama ka? Pares ka pala tayo. Ganun po nangyari. So, sama ng loob ni Joby Espinido, talagang pinangalanan, pinaulit-ulit niya sabi na ang PNP ang pinaka-biggest crime group. Ngayon, pakinggan natin siguro. Maganda pa. Pakinggan natin ang interview sa kanya ni Richard Gomez. Our Vice Chair of the Committee on Dangerous Drugs. Thank you, Mr. Chair. Yes, Richard Mr. Chair, Gomez. my inquiry today will be based on the documents submitted by Lieutenant Colonel Joby Espinido. This was submitted to this committee. Now, if ever there are sensitive questions that would incriminate him,
maybe I can ask when we get into executive session, Mr. Chair. Okay, bago siya magtanong, babatiin ko muna si Nene Balmoria. Yun si Madam Au andun lang sa taas. Okay, diretso tayo. Proceed. Good afternoon, Lieutenant Colonel Espedido. Good afternoon, sir. Meron ho ba kayong copy ng affidavit na binigay niyo sa amin? Yes, Your Honors. Can you please take a look at the first page, number 4? Pakibasa niyo nga ho sa akin yung second sentence niyo on your assignment sa Albuera. Number 4. I was supposedly the only one capable of disbanding the Kerwin Espinosa drug group operating from that area. Okay. And then sa number 5, Lieutenant Colonel Espinido, pakibasa nyo nga rin po yung first sentence nung number 5. Soon after, I received a formal order from Camp Crami assigning me as Chief of Police, COP of Albuera, Your Honors. Yung next sentence, in my 18 days, In my 18 days as Albuera COP, I was able to disband the group of Kerwin Espinosa, alias Kerwin's father, Mayor Rolando Espinosa, then Mayor of Albuera, surrendered to me, okay. Your Honors. Thank you. Lieutenant Colonel Espinido, alam niyo ho ba kung nasaan si Kerwin Espinosa ngayon? Nandiyan na sa Albuera, Your Honors. Alam niyo ho ba kung na-disband na yung grupo niya? Hindi, Your Honors. Hindi pa na-disband yung grupo niya. Sa ngayon, Your Honors. So, ang buong paniwala ninyo is nag-ooperate pa rin siya? Yes, Your Honors. Okay. Sa number 10, on page 2, pakibasa nyo nga, Colonel Espinido, yung number 10, first sentence. Mayor Espinosa, Grabe tuloy-tuloy itong tanong ni Richard Gomez At bago pa natin papatuloy, nais kong bigyan ng background. Si Mayor Richard Gomez, Mayor siya noon, galit na galit siya kay Joey Espinido. Kasi ibinalita ni Joey Espinido na isa si Mayor, na politiko si Richard Gomez na gustong ipapatay si Joey Espinido. Pero siyempre mukhang good na sila ngayon. Pakinggan natin ang tanong ni Richard Gomez. had a list of police generals and other PNP officials who received money from their group as indicated in the ledger and in the copies of cleared checks that we were able to recover from their accountant. Your Honor. Thank you. Mr. Chair, Kaya yung sinasabi ni Joey Espinido, ang tinanong sa kanya ni Richard Gomez ay yung tungkol sa sinabi ni Joey Espinido na marami siyang mga ebidensya ng mga cheque na cleared na. Ibig sabihin, cheque na binayad halimbawa kay Juan de la Cruz at bumalik na ang cheque ni Kerwin Espinosa. Ibig sabihin, na ipapalit na ni Juan de la Cruz. Ang mga cheque na hawak na nakuha ni Joey Espinido mula sa accountant ng mga Espinosa ay yung mga cheque na nakapangalan sa mga general. Kinasuhan ni Joey Espinido yung mga general na yun. Akalain mo naman dinismiss lahat ng kaso? Binasura ni Bato de la Rosa lahat ng kaso? Naku, may kilala akong client, hindi ko lang papangalanan eh. Wala nga ebidensya, tatanggalin sa serbisyo. Si Bato rin ang pumirma. Naku, gusto ko pangalanan eh. Sabihin ko lang kasi sa tingin ko, wala man akong paalam sa naging client ko. Siguro tawagin na lang natin siya sa pangalang Raymond. Si Raymond po ay, ang kwento naman ng buhay niya ay may operation na pasama sa isang kasama niyang pulis dito sa Manila at nung papalapit na sila sa operation, nung may kausap babae, sus maya-maya man lang ang bigla na may lumabas na nakasibilyan sa harap nila. At yung kasama niyang pulis din na nagmamaneho ng Yamaha Mio ay nung makita at may bununot ang barel. Yung pala bandang kalaunan, yun mga CITF na binuo. Yun, nagkahabulan, sila na hinabol, sila pinaputukan, sila pang kinasuhan ng homicide. Ano magklase ng mga tao ni Bato? Ngayon,
Because of that, wala ngang ebidensya, tinanggal pa sa serbisyo. Ganun si Bato kaloko. Ibig sabihin, kay Bato, hindi mahalaga pong ebidensya. Ang mahalaga sa kanya, kung anong gusto niya. Kung gusto kanyang tanggalin, kahit walang ebidensya, remove, dismiss from the service. Yan po si Bato. Personal ko na alam ito. Ang sinasabi ko kasi, hawak ko mismo yung papel ng taong mga tinanggal niya. Wala pong ebidensya tapos tinanggal niya. Tapos ito naman ang sinasabi ni Espinido, mga general, hindi lang niya pinangalanan, siguro pangalanan niya sa sunod na hearing, na nakuhanan niya ng mga ebidensya na may pangalan sa tseke na tinanggap na balik ng tseke sa may-ari ng tseke kay Kerwin Espinosa. So, ibig sabihin, ebidensya niya na tumanggap talaga yung mga pulis na yun tapos binasura ni Bato mga kaso laban sa kanila. So, ganun po kasimple. Kaya napasabi siya, the biggest syndicate sa kanyang karanasan ay ang PNP. Pero tinutukoy niya, nang tinanong siya ng tinanong, hindi, ayaw niya ipahiya yung PNP. Ang pinapahiya niya yung lahat yung tao sa PNP. Tapos ang parang tinutukoy niya, the biggest, the big boss of the biggest crime group na PNP ay si Bato. Tinanong siya, kinurnel siya ng tanong din ni Romeo Acop. So anyway, pakinggan muna natin yung tanong sa kanya, sagot niya kay Richard Gomez. Because it will be very sensitive for us for Colonel Espinido to divulge the names right now. Maybe during executive session, we can ask the question and Colonel Espinido can give us the details on this. Okay yan, Colonel Espinido? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, I will go to page 3. Number 16. Colonel Espinido, pakibasa nyo nga ho yung second sentence ninyo. I believe Chief De La Rosa was involved in the dismissal of the cases that I built up against Kerwin Espinosa, including the burying of the cases that I was building against his police protectors or cuddlers who have been receiving money from him. Ayan iba pang mga kaso to. Yung kinasuhan ni Espinido na mga protector ni Kerwin ay binaon din, binasura din ni Big Boss, the biggest crime group ng PNP, si Bato de la Rosa. Yan. Colonel, medyo mabigat din itong statement na ito. Bakit buong paniwala nyo na ito nga ho yung ginawa ni Chief De La Rosa at the time? Your Honors, Mrs. Chair, ang pulis, pag ikaw mapailan ng complaint sa RIAS, the RIAS will conduct an investigation Yes. recommending the penalty of that said police officer to the regional director. If the police involved make an appeal, it will go to NAB, National. Then the Chief PNP will now decide if go or no go ang penalty na dismissal from the service sa mga na-involved na police. Sila lang ang may authority, yung RD at saka Chief PNP, na mag-decide na, Your Honors, ito siya i-dismiss to. Ito hindi. May kasalanan ka o wala, Your Honors. So, yan ang ibig sabihin. Kung bakit niya tinuturo ni Big Boss talaga si Bato. Kasi si Bato, siya lang naman nagsasabi kung sino dismiss, sinong hindi. So, lahat ng kaso sinampa niya, laban sa mga general na yun, ay dinismiss lahat ni Bato ang kaso. Pero yung kaibigan ko nga si Raymond wala nga paano ka makapagbarilan? Kayong hinahabol, nakasakay pa kayo sa motor. Hinahabol kayo ng ban ng Philippine National Police. Tapos kayo pang kasuhan ng homicide, attempted homicide. Yung klase ito baka si Bato talaga kasi daming palpak talaga si Bato, totoo lang. So ito. Yan ang katwiran ni Colonel Joby kung Espinido. bakit boss si Bato. Punta ho tayo sa page 6 doon sa affidavit ninyo. And please go to number 34. Pakibasa nyo Yan number 34 Pakinggan ninyo kung anong nakasabi. lang po yung first sentence na sasalaysay ninyo. From my experience, I can say that the PNP is the biggest crime group in this country, Your Honors. Is that true? Yes, Your Honors.
Mabigat, Colonel, itong salaysay na ito, ha? I will not ask you the names now, pero sa executive session na rin. Are you saying all of this because malapit na po kayo mag-retire sa serbisyo? Yes, Your Honors. And you seem to be so displeased. Hindi ho kayo naging masaya sa mga panghitabo ba? Sa mga pangyayari? Pasensya na kayo, Bisaya na kasi ngayon si Richard Gomez eh. Hindi daw masaya si Jovi Espinido sa mga nangyari. Okay, hindi ka na masaya, hindi ka na nalipay sa panghitabo. Ayan. Bisaya na kasi na-expert mo salita si Richard Gomez eh. Kaya dahil hindi masaya, one last act niya ito. Kasi divine act, kasi malapit sa Diyos to eh. Yes, Your Honor. Malakas kay Lord. What do you plan to do upon retirement? Ano ang gusto ninyong gawin for your community, Tingnan mo kung anong gagawin niya, magretiro siya. sa simbahan ninyo, for your people? To continue siguro, Your Honor, sa pag-evangelist. Tapos na ako sa Yan, trabaho as tanda ng evangelist. Sabadista yan, o evangelist. a public servant din na yun naman ang sa Panginoon ko because in Matthew chapter 6 verse 33 it says that seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all of these things shall be added unto you. Yun. Kita mo ha. Seek ye first the kingdom of God. Ang gawin ko, Your Honors, if God's will, mag-missionary lang. Magpapastoral siya ang kanyang gagawin pagkatapos niya magretiro siya. Colonel Espinido, do you honestly believe na hanggang ngayon malaki pa rin ang problema ng drugs natin sa probinsya natin sa Leyte? Tingnan mong sagot dyan ni Espinido. Sa Leyte ngayon, Your Honors, because Kerwin Espinosa is bumalik na. Yes. Oh, yan. Sinabi si Kerwin Espinosa bumalik. At kinuwento na rin dyan, si Bato de la Rosa ang nagpabalik kay Kerwin Espinosa. At iyan din ang dahilan kung bakit tinulungan nila at na-acquit na absuelto sa mga kaso. Pero umamin ka na drug lord ka, na absuelto ka pa. Ano? Paano nangyari yun? Umamin ka na drug lord ka. Tapos nagsasabi ka, namimigay ka ng pera. Kung ganun, sinabi po nga, pati si Colonel Marvin Marcos na pumatay ng tatay mo, sinabi mo pa na binigyan mo pa ng 8 milyon dahil drug lord ka, sinabi mo. Tapos na-absuelto ka pa. Anong klase ka ng tao kay Kerwin Espinosa? Bumalik na naman, Your Honors. Paano Very kasi, obvious. paano kasi magkaubanda sa atong probinsya? Ang atong speaker nasad sa atong probinsya. What do you think is the best thing that can be done para mabawasan ang problema ng drugs doon sa probinsya natin? Yan. Your Matalino Honors, ang sagot. pulis lang talaga ang magsulba sa lahat ng problema. Walang kasali, hindi kasali ang mga elected officials. Only the police because we have the power mandated by laws to implement the law without fear or favor. That is our mission, to maintain and prevent, to serve and protect. Yun lang sana, Your Honors, ang police isinasabuhay yung mission at saka yung core values na pro-God, God-fearing, hindi tumatanggap ng pera. Matapos yung problema ng drugs, Your Honors, in Leyte. Kita mo, solusyon niya. Siguro, gagawin nating senador to. Tawagan ko ito. Sasama ko, tatakbo kaming 2 senador. Thank you, Colonel Espinido. Thank you, sir. Mr. Chair, I end my inquiry in this committee. Hopefully, with what Colonel Espinido said, we're hoping that we can strengthen our police operations, that the national government will strengthen the police force in our province in Leyte through the help of the Philippine National Police and through the help of our speaker. Thank you so much, Mr. Chair. Thank you, Colonel Espinido. Thank you. Yan ha. So yan, ganun kagaling na rin magtanong ngayon si Richard Gomez. Akala nyo, artista lang yan. Ang layo ni Ruben Padilla dyan sa kanya. Kaya, huwag nyo na ibuto si Ruben Padilla, si Bong Revilla, at saka si Ingoy. Mas magaling na dihamak si Richard Gomez magtanong. O, kung tatakbong senador yan, ibubuto ko rin yan siguro. Kahit natatakbo ako. O, ganun lang aking masasabi dito. Hanggang dito na lang muna siguro, no? Kasi mahaba na naman tayo. So, tatawagan ko na lang kayo, no? Si Yvonne Vargas. Ay, Yvonne, lumasbas din ang katotohanan, Atty. Toto. O, yun.
Suppose, nais ko lang ibabalita kay Yvonne Vargas na sinabi mismo ng tahasan ni Joby Espinido na wala siya kahit isang tao na pinatay dyan sa Bacolod. Ngayon, naalala ko yung aking kaibigan noong araw pa nung ako'y sports writer pa, si Kano Tan. Negosyante pala sa dyan. Nung araw na kaibigan ko si Kano Tan, naging councilor ito ng Bacolod City. Siya ay may-ari ng restaurant na Sinugba. Ang sarap nung kaya Sinugba. Tapos lagi ako pupunta doon nung pag may chess tournament diyan sa Bacolod City, doon ako lagi pumupunta kumakain. Tapos diyan din ako natuto maglaro ng casino diyan sa Sugarland Hotel. Pero nung araw pa 'yun. So anyway, naalala ko, nabanggit ko si Kanutan kasi nung time na nandoon si Espinido, may inambus ito si Councilor Kanutan. Inambus siya, buti na buhay. At ang tinuturo ay si Colonel Ebrio. Kung sino man Colonel Ebrio na ito. So talagang nilagay daw nila sa drug list sa group si Kanutan. Baulinti, Kano. Te, kumusta ka na da? Mayong gabi lang da. Kay Joby, mayong gabi man. Kay Yvonne, mayong gabi man sa inyo. So, ibig sabihin po, si Yvonne, nag-worry ito, tsaka ang husband niya, si Joby, nag-worry ito kasi ang anak nila ay niratrat ang kanilang nakasakay sila po sa sa Strada na sasakyan. Nang niratrat, panahon yun ni Bato de la Rosa. At panahon na nandun din, papasok pa lang si Espinido. So niratrat, namatay yung anak ni Joby Vargas. Si Joby Vargas po isang retirado na jail officer. Akala niya, nagretiro na sa 2016, alam mo, nangano pa yan, ha? Pinagmamayabang pa niya, pinangampanya pa niya si Duterte nung bago siya magretiro. Tapos, it turned out nang pumatay sa kanyang anak, inambus sila, kasama siya sa loob ng Strada, ang pumatay. Sigurado ako, tukhang yun. So ngayon, ang suspetsa pa nga nila, si Espinido ang napabanat sa kanila. Pero ito na ngayon, sinabi ni Espinido, sa buong buhay niya sa Bacolod, wala siyang pinatay kahit isa. Ang kanya lahat ng nandyan siya, hinuli niya lahat at kinasuhan at hinimok niya na mag-rehab. Yan ang performance ni Joby Espinido sa Bacolod City. Kaya naman pala siya tinanggal doon. Sinabi niya, sa kanyang intelligence gathering, nagtuturo na kayo sa Negros Oriental kasi Negros Occidental yung Bacolod eh. So papunta sa Negros Oriental, ang kanyang kalsada na tinitingnan na doon pala nanggagaling ang maraming droga. So saan kaya sa Negros Oriental? Walang iba. Ang alam ko, kay kumpare ko na basta may kumpare, Epifanio Labrador, ang sa kanyang intelligence gathering, si Tevez po ang pinakamalaki na drug lord dyan sa Negros Oriental. So, ibig sabihin, malapit na pala magkukross ang landas ni Joby Espinido at saka ni Arnie Tevez. Kaya lang, pinatawag ni Archie Gamboa na siyang PNP chief that time, si Espinido at pinabalik sa Camp Crame. Pero bago siya pinatawag, nilagay muna siya sa listahan na isa sa 357 na mga police officers na sangkot sa droga. At inakasuhan siya na siya po ay may Malaysian group ng mga drug group. Pagdating niya sa Camp Crame, sa formation area sa basketball court dyan sa loob ng Camp Crame, nakalagay down sa TV. Number 1 ang pangalan niya sa 357. So, inuna sa drug test, negative. Inuna sa kinuna ng lie detector test. So, wala rin. Ibig sabihin, negative din. So, ganun po ang nangyari kay Joby Espinido. Kaya, nais ko lang bagitin kay Joby rin itong pangalan, Vargas, at saka si Yvonne Vargas, na namatay ang kanilang anak
anak, gwapo pang anak nila, na very young, jail officer 1, si Joby Jason Vargas, na namatay, inambus, niratrat, mahigit halos sobrang 100 na bala ang nakuha ng pagratrat sa kanila. Niratrat sila kasama ang tatay niya na si Joby nakasakay. Kasama mga pinsang buo niya doon nakasakay. Si jail officer 1, Joby Jason Vargas lamang ang namatay. Yung iba buhay. So ibig sabihin, sa pagkatapos doon sa totoong kwento lang sumibat. Hindi na nakipaglibing si Joby para sa ililibing sana yung anak niya. Sumibat na siya. Papuntang Canada, buti ang isang anak niya ay nurse sa Canada. Kaya doon na siya tumira, hanggang ngayon doon na siya tumira ngayon. Pero nakikinig siya sa aking live lagi. So, ganun pa man, nais ko lang din bagitin ang ating mga nanonood, no? Si Yernel Duenas, good evening, Eduardo Tolentino, dapat convince natin na maging senador siya. Oo, i-convince, i-message ko si Joby Espinido. Bernard Shaw, kunyari pang PNP, di daw nila alam, tapos galit pa. Kilala ko yan si Joby Espinido, galing Surigao del Sorian, sa San Miguel Town, andoon na ancestral home ng mother niya. Yung tatay niya, taga Leyte, Samar, waray-waray yan. Tama si Dr. Toto, bunyog, mas mabuti pa, itandim niya si Espinido at Kausing por senator. Maganda no, kaysa yung Rebilla tsaka Bungo tsaka Bato. Oh, ang mangyari, gaganti na ngayon si Espinido, tatakbo kami senador, talunin namin si Bato. Maganda proposition. Romel Bingson, opinion ko lang, totoo bunyog, hindi isusugal na Espinido ang buhay niya kung wala siyang personal na alam sa mga. Actually, marami pa siyang sasabihin. Tinigil lang siya. Ilalabas na yung mga cheque. Nakapangalan ko kaninong general. Pero mo, ang lakas-lakas ng ebidensya. Nakapangalan kay kung sino-sinong general. Tapos, ang mangyari, i-absuelto mo mga general. Anong klase naman ba to? Oh, gusto nyo pa mga senador na gano'n? Paiyak-iyak kunwari. Sa Senado. Iyakin sa Senado, pero kinakapital yung kanyang luha eh. Luha na hindi totoo. Luha na sinungaling. Oh. Bernard Siwa, kunyari pa, tapos si Ben Gonzaga, maayong gabi ibay, naamang kadiha sa Dasmariñas. Komento ko sa ginawa ni Colonel Espinido tungkol sa kanyang pagsisiwalat sa war on drugs nila Bato de la Rosa at Mr. Duterte. Siguro, dito po sa pagsisiwalat ni Colonel Espinido, hindi na makakaligtas. Magagamit po sa ebidensya sa International Criminal Court. Ang nilatag ni Joby Espinido. Sabi na ni Yvonne Vargas, ang Diyos nang bahala sa kanila. Masakit to para sa parte ng ina na si Yvonne Vargas na pinatay ang kanyang anak. Batang-bata, gwapong anak. Tapos ang kanyang girlfriend na ikakasal na sana sila ay hindi na rin nag-asawa hanggang ngayon. Nandun sa nurses sa New Zealand. Alexander Tandimayoga, Eduardo Tolentino, kaya nga engineer, kailangan ka ng bayan natin para madagdagan ng tapat na mga leader. Kaya inconvincing ko si Espinido. Kung tapos may nagsuggest din ko tawagan ko raw si Ariel Quirobin. Pero ang ayaw ko lang sa kanya, mukhang padikit-dikit pa siya kung kani-kaninong politiko. Convincing ko ito, huwag ka nang umasa sa mga politiko. Middle of Baylor Award ka eh. Iasa mo sarili mo sa sarili mong tapang. Ganun tayo. Pag lubaban tayo, ala Espinido tayo. Matatapang kakampi natin ng Diyos. Kita mo inassign siya kung saan hindi siya namatay. Ngayon, tinanggalan siya ng pakpak ni PNP Chief Archie Gamboa. Tinanggalan siya tapos inirelieve siya sa Bacolod. Ano nangyari? February yun nag-press con si Joby Espinido. So in-interview siya ng mga media sa taga Bacolod. Pagkatapos nun, sabi niya, pinagdasal daw niya si Archie Gamboa. Alam mo nangyari? March 5, hulog ang helicopter. Ang sakay ay si General Archie Gamboa at iba pang mga general. Maswerte sila, buhay pa. Ganon ka-powerful, ganon ka-dikit sa Panginoon si Joby Espinido. So, Bernard Shaw, totoo naman talaga yung sinabi ni Colonel Espinido. Nagkunwari lang si Bato. Risa Santiago, gandang gabi. Alfred Para. Tapos Romel Bengson. Nini Balboria, kamag-anak ng aking Mrs. Roberto Filemon Injapi, Zakora 35. Thank you po sa super sticker.
Tapos si Manong Ray-Ban Channel, kapsat, na ibagarabi, mga kapsat ko, ha? Mapia bingi, sa mga kabaling ko. Sa mapia gagawi sa langon sa mga pagari akan, ago pakatakan. Tapos Antonio Biencesiso, mabuhay. Ron Lorenzana, tanggalin baril ng mga pulis like in UK. Live by gun, die from it. Manumano, manumano, manghuli na lang, manumano. Manong Ray-Ban Channel, it's so disappointing to see many of our policemen involved in various crimes. Tapos Armax Maglasang, Manong Ray-Ban Channel, walang drug lord kung walang nagpapabayad sa pulis. Tama. Tama yan. Rodney Malavin, Armax Maglasang, Russell Zita. Gandang gabi, Philly Bautista sa Placo. Tapos June Kabinbin Kabunyog. Magandang gabi, Dr. Kabunyog, Toto Kausing. Tuloy-tuloy lang po ang laban. Kaya natin to. Tuloy-tuloy lang po tayo. So ito, Herberto Filemon Indiapi. Glidilin Alejandro. Malaking social problem doon sa Pilipinas. Tama po kayo. Oscar Federis. Elson Jucampo. Magandang gabi. Mary John Distresa. May katotohanan po, attorney, kasi nire-recycle nila yung nakukuha nila na droga sa mga raid at malalaking pera na nakumpiska sa mga operasyon. Tiba-tiba po talaga kaya magkakasabwat. Na hindi magkakabsat, ha, makakasabwat. Si Risa. Magandang gabi. Okay, so si Risa naman, ang kanyang pamangkin ay pinatay sa harap ng mga anak niya, no? Sa panahon kasagsagan ng war on drugs. Ang pamangkin niya, hindi ko na bagitin pangalan, at ang asawa ng pamangkin niya, kasama ang isang kaibigan, pinatay sa loob ng bahay diyan sa Lian, Batangas. Sa harap pa ng kanilang mga anak. Ganun po kalupit si Duterte nung araw. Natindi. Ed Kilap, good PM po, Dr. Makapasyal ka di sa Bacolod, makadtuta sa resort ni Kanutan. Sige, makadtuta kayo. Binati ko na si Kanutan. Si Brit Boyson, good evening to watching again in Florida. Efren Antonio, Ben Gonzaga, tinuod nga na sir, Espinido, taga San Miguel, Surigao del Sur. Unahan sa among lugar sa St. Christine, Liatagon, Lianga, Surigao, taga Lianga, di ay ka. Sige, sabi Brent, Joseph Alfonso, dito sa California siya. Si Mariel, magaling ang mga Duterte boys mag-fabricate ng kaso. So, yan na nga. So, si DJ Fulcrum. So, isa lang nga, Jimmy Ariupagita. So, ibang sasabihin ko na ngayon, magandang gabi. Bato de la Rosa, Bongo, tsaka si Duterte.